Pagdating po sa pabilisan sa chess, abay speed god po ang tawag dito kay Grandmaster Nihal Sarin sa India. Dahil po sa kanyang tinding galing, lalo na po pag online, ang taas ng rating niyan sa chess.com, mapablitz at mapabulit. Pinakita ko yung rating niya eh. Panoorin niyo po yung videong siningit ko kasi ano po yan eh, pampagood vibes lang. Anyway, sa laban po nila ni Grandmaster Wasiso sa Tata Steel Chess India 2026 Blitz event, naghalimaw si Grandmaster Wesley So. Panoorin po natin ng live yung bakbakan. Masaya daw po kasi pag live pinapanood, and then after nating mapanood ng live, saka po natin i-analyze yung laro. Kasi may mga interesting move doon na hindi ko maintindihan eh. Sisilipin natin yon. Anyway, let's go. Sana mag-enjoy kayo sa panonood. Tingnan natin kung ano mangyayari. Pero Wesley versus Nihal tayo. Of course, grabe. Ganda ng laban nila kahapon. Ano to eh, speed god tawag nila dito kay Nihal Sarin. Sobrang bilis eh. Pero since matagal pa mag-i-start, di ba? May ipapakita lang ako sa inyo. Si Nihal Sarin, malakas na player. So, tingnan ko lang po yung profile niya. Pakita ko lang sa inyo kung gaano siya kalakas. Nakita niyo po yung blitz niya? Kita niyo po yung blitz niya, di ba? Ang blitz niya po is 3,200. Ang bully niya 3,200. Malakas na player. Oo. Malakas po na player. Teka lang. Ano yun? Ano yun nasa gilid? Meron ako nakikita sa gilid eh. Ano yun? Ay, ano yun? Ano to? Ano yan? 2 Foxnil 6.5. Nihal Sarin 3.5. Ba't may ganyan dyan? Ano ibig sabihin yan? Ha? Ano ibig sabihin yan? Joke lang. Putik na yan. Joke lang. Yayabang lang. Hindi, aksidente lang yun eh. Gusto ko lang ipagmalaki si Nihal Sarin na malakas na player. Gusto ko lang ipagmalaki, lakas pala ni Nihal Sarin. Nung tinignan, aksidente may nakita akong number sa gilid, tapos may 2 bucks yun. Sino yun? Ha? That little mouse, 'cause I'm an albatross. Oy, nag-start na. Dito na lang tayo mag-focus, guys. Sicilian gustong manalo ni Wesley. Grabe, Nihal Sarin. Pareho silang score 1.5 after 3 rounds, no? Oy, grabe. Kanal to, Kanal Variation o Rosolimo. Kanal Variation o Rosolimo po ito. Ang nangyayari ngayon, Queen E2 was played. Alright. Usually kasi ang Sicilian nagdi-D4, pero eto po, medyo pamblitz yung mga ganitong klaseng laruan eh. Ako, tinitira ko to, tapos tinutulakan kong ganyan eh. Ayan ginawa nga. Tinitira ko yan sa blitz eh. Wow! That's a bit surprising. I was expecting light X, pero eto, interesting. Kasi pag gumanong kami kain dito, I'm not sure how good that is, pero ang ititira ko dyan, A6. Pag kinapture mo, knight takes. Hindi ko lang alam kung gaano kaganda yung magiging position after few moves. Kasi hindi ako familiar dito, but it turns out, Nihal Sarin played this before against MBL na uwi sa tabla. Nilaro na pala ito ni Nihal Sarin 2023. No? Salamat sa pag-subscribe, Cheese, Lawrence. Ayan. So, ano nangyayari dito? Nag-iisip si Wes. Ano bang sabi ng engine? Knight C6 at A6 ang tira. At Bishop takes. Lahat po yan equal lang. At kinapture lang ni Wes. Nakakatakot to pagka Knight A6, tamang depensa. Alright. Magandang bagay kasi depensado na to. Depensado pa yon. Pagkatira dito, mamaya may mga discovery attack. Magkakasing ka, safe na. Goods na po yon. So, eto, nag-iisip ngayon si Nihal Sarin kung anong gagawin niya. Labang po siya sa oras dahil sa position kanina na hindi alam ni Wes yung gagawin niya. At ang malamang sa malamang na gawin, mag-castling. Nag-casting na nga. Bishop G7 immediately will be played. Rook E1 lang. Pag nag-casting ka, may capture dito. Okay lang bang ibigay yan? Kasi pag nag-E6 ka, hindi din maganda. May-i-stack ka sa gitna. Baka may D4. Pwede daw eh. Sabi ng engine, di ko alam kung bakit. Ayan na nga, binigay
Anong tira? Queen B6 hitting the knight. Where are you going, Chuchuchudora? Bumalik eh, pusang gala. Nagulat ako sa balik nun ha. Kinabahan ako dun eh. Oh, hindi, nagkamali lang. Dito lang po pumunta. So anong tira? Knight dito hitting the pawn. Ayun na nga po, babalik siguro atras. Kasi pag tinulak mo, may ganun pa rin. Paano didepensan? Hindi po pwede ito. May capture. At ayun na nga, 1 pawn down si Wesley. So dito pa, kung titingnan nyo, underdeveloped po ang puti. Sobra. Underdeveloped ang puti. Sobrang underdeveloped. Hindi pa nakakalabas to eh. Okay? Rook takes. Ayan, malamang sa malamang makukuha niya yung file. But again, this is still 1 pawn down. So, medyo mahirap po ang posisyon ha. Pag nakarecover po ang white dito, masasabi natin mamaya, lamang po sa grabe, number 1 engine move yan. May threat na ganun lang. Yung B6 po kasi hindi ganun kagandang tingnan dahil may mga tatalo na ganun. Di ba? Di ko lang alam kung saan pupunta to pagka B6 eh. Or B3. Underdeveloped pa rin po ang posisyon ng puti. Ang ganda ng mga tira ni Wesley. He's playing this very accurately. Pakita ko lang po yung accuracy bago mawala. Ayan, bago bumaba, 99.8 accuracy. He's playing like an engine in a blitz game. Libre capture, nabawi na yung pawn. Lamang pa sa development. Yan po ang mangyayari dyan. Nag-iisip si Wesley, will he capture the pawn on A2? I think he will kasi kailangan niyang capturein yun. Knight G, pusang gala. Talaga nagbibigay lang ng pawn itong si West. So walang pakels. Alam niyo ba kung anong meron? Pag ganito, baka pwedeng sundutin ng ganun eh. Hindi pa ako sure doon, pero mukhang pwede, no? Pwede. Bishop takes. Pwede din pala kainin ito. Libre din pala. Tingnan natin what to do. Or ano ang gagawin mo? Ito pala yung threat, oh. May threat din dito. Lamang daw si West dito. Kasi nabawi na po yung pawn. And once again, when it comes to development, luging-lugi po dito ang puti, no? Ang pangit ng posisyon ng piyesa niya compare po sa piyesa ng itim. No? Ayun po ang nangyayari dito. Hindi makatira si ni Alsarin. Kinapture na lang pawn. Bishop takes B2 immediately played. Wow! Sabaw, nga naman pagka-capture mo, kain lang, no? 10 punta to, parehong atakado. 2 pieces for a rock ang mangyayari. Medyo tagilid na baby. Aba, baby, bobo, what a move by Jordan na hindi ko nagustuhan. Pero mukhang maganda naman kasi 1 piece ba kakabagsakan? Hindi ko alam eh. Pwede gumanon eh, tapos capture dito. Pagka-capture mo, capture doon. May capture doon, ewan ko kung gaano kalamang yan, pero that is, hindi. Hindi pwede. Putik, pagka-capture, may ganito. Mali pa pala yung napili ni Wesley. Kala ko winning na. Equal pa pala yan. Hanep pa. Wala din kasing oras eh. Tingnan natin, no? Kung may oras yan, kitang-kita yung mga... Hindi ko din alam kung ano tamang tira eh. Mamaya, tingnan natin. Threaten yung kabayo. Kaya kahit libre, hindi makapture yan. Umatras lang, boy. Umatras lang. Umatras lang, boy. Napaatras lang siya. Anong tira? Di ko alam. Kakainin mo ba B3? Ako B3 lang. B3 dito na lang. Sabayan na, boy. Kakainin kasi ito. Tapos may kain din naman dito. Like for example, gumanito ka. Ayun, B6 niya yung tira. Ay, na-equal. Ibig sabihin, hindi yun yung tira. What's the move? Nag-atrasa na yung piyesa ni Wesley. This is very equal now. Hindi naman symmetrical yung pawn structure kasi may pass pawn dito si Wesley. May pass pawn din sa gitna yung kalaban. Tingnan natin kung sino mas maganda. Ako, mas gusto ko pa rin yung position ni Wesley a little bit because of yung kanya pong mga piyesa. Yung kanya pong mga piyesa mas aktibo. Nagulat ako sa lagabag ng pinto eh. That's the 4th round. Yeah, this is the 4th round. Whoops! Nakipagsabayang bigkas na guys. Rook takes capture dito. Pass pawn to. Pass pawn siya. Sinong lamang? Hindi ko po alam. Yung queen, hindi maganda yung posisyon. Ang queen po na to talagang parang asawa ko yan. Balikan natin. In love na in love siya. Talagang dinadapitan yung king. Ano? Galang yan. Ako yung naguguluhan sa mga tirang ganyan. Hindi ko alam kung ano nangyayari. No, that's not a blunder. It's a mistake, anak. Hindi ata pwede ito para dumipensa, ano? Kasi mahihirapan ka, baka may G4 na ganun.
Kaya nag-knight D7 na lang po, hitting the queen. Where will you go? Aba, nag-queen D6 lang, king G7 na siguro, pwede nang umangat. Yes, umangat na nga po. Okay. Inatake, kumapture. Ano yun? Ba't binigay lang yung pawn? Hindi ko maintindihan bakit pinakain niya yun. Aba, tingnan mo. Mukhang okay na si Wesley So. One pawn up. Oy, yung pala yun para makapasok doon. Of course, pag ganito pong lamang yung iyong kalaban, ipalit mo ang pyesa, one pawn up, dalawang pass pawn, abay malinaw pa sa sikat ng araw ito, guys. Malinaw pa sa sikat ng araw. Lamang to. Lamang ito. Lamang ito. Ayan na, mapapalit na yung Reyna. Hindi pala pwede. Ayan, hinamon. Ano ba nangyayari? Ako'y naguguluhan na. Rook D5 was played. Eto, pipilahan pa yan. Oh, kinapture lang. Ay, pusang gala. Ano yun? Oh, harang. Yoka baby, may harang ng Reyna dito. Baby. Ayan na, baby. Check. Tapos check dito. Aha. Baby, capture. Aba, teka lang, ay, pusang gala, hinamon. Yan ang gusto ko. Mas sigurado. 20 yung kalaban mo sa Gedli. Paano mo awatin yan? Wesley So is doing it. Winning na to. Magrurok behind na lang. Alright, alam na this. Mapaparesign na yan. Let's go. Aha. Panalo na ito. Ano pa titira mo? I-resign muna yan. Nihal my baby. Oh. Ang galing! Palakpakan tayo, guys. Palakpakan. Galing ni Wesley So doon. Hanip na yan. Ang bilis. Buti na lang. Nanalo. Ayos. Masaya na ulit tayo. O, sige, mambash na kayo. Wala na akong pakialam sa inyo. Grabe si Wesley So doon. Pusang galang speed god. Ginawa niyang normal lang na tao. Hanip kasi, ang bilis ni Wesley. Pero marami pa ring sablay na yung engine bar na guluhan So silipin po natin, simulan natin sa simula. No? Ayan po. So Sicilian po yung ginawa na tinirahan ng canal variation. Dinilid yung D4 no? Pero nag-bishop lang po doon, hinarang yung bishop, nag-queen to E2. Bukod po sa depensa, ang threat talaga niyan mag-i-E4. Ginagawa ko nga din yan dati pag beginner kalaban ko, panupresa. Anyway, nag-G6 si Wesley na sinagot na nga ng E5. Kinapture takes and then bishop takes B5. Tapos knight takes B5, knight A6 para depensahan. Ngayon nangyari na pala ito before. At ang tinira nga po ng puti is nag-D4. Ngayon si Nihal Sarin binago niya. Tinira niya po ay castling na number 1 engine move. So, novelty siya pero number 1 suggested engine move. Ang ginawa po ni Wesley, nag-develop lang na sinagot ng rook to E1 na unang tingin. Sabi ko, pusang gala, may hirapan nata si Wes. Hindi po makatulak dahil may ganun Ngayon, paano mo ito didepensahan? Kailangan mo depensahan para mag-castling. Abay, sabi ni Wesley, hindi ko didepensahan yan, ibibigay natin itech. Pinakain yung pawn. At syempre, ni Halsa din kinapture. Yan naman talaga yung number 1 engine move. Pero kahit 1 pawn down pala si Wesley So dito, equal lang to. Tinira niya po ay queen to B6. Hinahataw yung kabayo na umatras na yung Reyna para depensahan. Kasi ang mga kasunod po niyan, bukod po sa sundot sa kabayo, may ganun kasi. Kaya umatras while defending. Ngayon, pag ikaw ay nag-rook to E8, tatakbo lang po yan dito. Depensado naman po yung tore. Depensado pa rin to. Pero Wesley So, tinira po yung knight to B4. Napakagandang tira. Pressure po dito. Hindi po makatira ng normal yan na development. Let's say, tulak ka dito, libre yung kabayo. Hindi ka makapag-depensa ng tulak na gano'n with attack kasi may knight to C2. Kaya napilitan po yan umatras yung kabayo depending the pawn on C2. Pagka-atras, nag-rook to E8 na po. Na kung saan umiwas and then kinapture. Pagka-takes, binawi po ng Yoka Baby na sinagot ni Wesley ng number 1 engine move, queen to E6. Grabe yun, Ang hirap makita ng queen to E6, promise. Ako kasi ang ititira ko, rook to E8 Pero queen to E6, grabe katalas ng mata mo na makita mo pang hindi madepensahan yun. Grabe naman. Grabe. Pwedeng mag-C4 to depend pero mawi-weekend po ito, mapipilahan yan. Ganun ang pwedeng gawin. Yung B6 naman, hindi pwede kasi may discovery later on. Tatalon na yung kabayo.
Grabe si West, no? Nakita niya agad yan. Ang tinira po ng kalaban, nag-develop lang or nag-detail lang, preparing for the development of the bishop, na sinagot lang ni Wesley ng capture sa pawn. Pagka-takes, ayun na nga. Hinihit po yung C5 na sinagot lang ng knight to G5. Grabe ka, number 1 engine move. The only way to continue para magkaroon ng advantage. Ngayon, unang tingin, kala mo talaga mali. Kasi po, libre po yung C5 na kinapture. Actually, mali pala yung takes. Ang best move na daw dyan is C3. Kailangan mong harangan to. Pero, pag nag-C3 ka kasi, eto ka-capture tapos may kain dun eh. 'Di ba? Yun yung iniwasan eh. Anyway, ang nangyari po is nag-bishop to C5 na nga, na sinagot ng napakagandang bishop takes B2 lang. Nakipagsabayan. At pagka bishop B2, tinirahan po yan ng rook B1. Ngayon, marami tayo ditong katanungan eh. So, ibalik lang natin, coach, ba't hindi na lang po sumabay? Ayun. Pag sumabay po, ang gagawin, sabay-sabay na nga talaga, kakainin po yung tore. Nakahang pa ito. Saan pupunta yan? Yan ang tanong. Wala pong square kundi ito na tatamaan ka ng queen to e5. Yun ang mangyayari. Kaya balik po tayo doon. Hindi niya kinapture. Ang tinira niya po is nag-rook na lang doon. Pagka-rook to b1, akala ko winning na si Wesley kasi may tiradang queen to e5. Abay, mali pa pala yan. Nangyari po sa laro yan eh, 'di ba? Ganyan. Tapos pagka-capture takes. Akala ko libre na to, one piece up. May ganun pa eh. May ganun pa. Kaya balik natin doon. So, ano ba ang best move dito? Pusang lang, hirap makita ng best move. Promise. Pagka rook B1 po, ang best move, knight to C3. Hanep na yan. Ipapakain mo lang daw yung bishop. Eh, anong meron dyan? Merong queen to e5, threatening to capture the pawn and the bishop. So, depensahan natin, di ba? Parang tulad lang kanina. Ang pinagkaiba, may sundot na knight to e2. Yan ang pinagkaiba pag yung knight nasa c3 na. Ano ngayon? King move. Tapos, saka po titikman ito. Threat yun. Coach, pinakain po ito. Walang way para depensahan yung F2. Ganyan ang mangyayari. Babagsak yung tore. Grabe. Lalim. Ang lalim nun. Hanip na yan, oh. Ang lalim ng knight to c3. Hirap makita. Lahat force pagka knight c3 hanggang knight e2. Kaya nga tinira ni Wesley yan na kung saan may ganun pa pala. Ayan, oh. Oh, kaya napilitan na lang magganon. Pagka ganon, hinamon, dumipensa lang. Pagkatulak, umatras lang. Pagkatulak, atras lang ulit. Nag-atrasan yung pyesa. Ang ending, naging equal pa. Equal, pagdating sa oras, lamang ng konti, sinihal sa rin dito. So, ang ginawa po dyan, kinapture, takes, and then, ayun, inatake yung pawn na binigay na eh. So, ang gusto mangyari ni Wesley, sabayan na tayo. Kainin mo yan, kainin ko to, pabilisan ng pass pawn. Yun yung mangyayari. Pero sabi ni Nihal, wag, queen b5 lang. Pagka queen b5, dumipensa na. Pagka depensa, umatake sa kabayo. Umatras while attacking the queen. Tumakbo sa d6. Kining mo ba na para wala nang check sa ilalim. Nag-rook doon sa a3 hitting the queen na magtataka ka binigay yung pawn. Pero lahat po yan ay okay lang daw. Kasi parang sinadyang ibigay yan eh para magamit yung tore eh. Para maging active yung ganun eh. Tapos may mga talon. Yun nga lang mali yung sequence na pinili niya. Ang tamang sequence kasi dito eto muna. Pero mas pinili niya mag-rook e3 agad. Pagka rook e3 nahamon. Yun pala yung problema. Kasi ang mangyayari ngayon, pwedeng hamunin. Kanina nung nandito pa yung tore, ayan, hindi magawa yan kasi capture tapos capture dun eh. Umalis. Kaya nagkaroon ng chance mahamon. At pagkatira nun, knight f6, eto daw po, malinis na isampon ang kalamangan. Dalawang paspon pa, hirap pigilan yan. Mapalit lang yung reyna, panalo na. So, ang ginawa, gumanon yung tore, gumanon at chumek. Pagka-check humarang, ayaw niya umangat kasi hamunin dito. Kaya bumalik. Pagkabalik, nag-rook na naman. Gusto ng tabla. Wala. Inatake yung kanyang reyna. Gumanon. Kinapture na yung pawn. Hitting the knight. Anong gagawin mo? Pag ikaw ay bumalik, check. Pag umangat ka, ipapalit ng ganon. 2 pawns up.
winning na. Kaya gumano na lang ng gulo. With 3 seconds on the clock, actually tumira ng 1 segundo siya. Pagka-text ganon. Kaso may tumataging-ting na knight to g4. Pagka knight to g4 kasi isa na lang yung check na matino ito pero haharangan mo lang tapos ubos na yung check tapos ito na yung kasunod. Pag nagkapalit-palit naman kahit makain mo to may pass pawn dun So ang ginawa po niyan, kinapture na nga lang, chumek muna si Wesley, gumanon, chumek ulit, humarang yung tore, chumek ulit, gumanon, chumek ulit, itatabla, hindi, nagigain lang ng time and then boom, yun na, hinamon na at malinis po yung 20 na pass pawn. Loy-tuloy lang ang tulak. Ayan tuloy-tuloy ang tulak. Wala, medyo hindi na kailangan mag-react dyan pero sabi ni Wesley para sure ball. At pagka A4, nag-resign na si Nihal Sarin. Ang tindi na. Hanep na yan. Grabe si Wes dito. Nakakamangha, nakakabilib. At pag ganyan lagi yung galawan ni Wesley, so lagi tayo masaya. Ang lupit ng mga pinapakita no? Definitely champion na Ganun ang mangyayari. So, sana magtuloy-tuloy yung magandang performance si Wesley, no? At sa mga basher ko nagsasabing mayabang ako, aksidente lang yun. Hindi. Di ba, pag good vibes lang yan. Nakalaban ko po si Nihal Sarin, bata pa siya noon, IM pa lang siya, kaya lumamang ako. Of course na, pag maglalaban kami, bubugbugin ako niyan. Anyway, sana po nag-enjoy kayo at may natutunan sa video na to. Abangan niyo po yung mga susunod natin na live streaming at iba pang video na gagawin natin. Muli ito po yung Coach Master Daniel Gauso. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Maraming pong salamat. God bless mga kabiyahe. Bye-bye po. That little mouse, cause I'm an albatross.